Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Vino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Isang malalim na buntong hininga ang nahugot ni Vino nang makita ang alagang kalabaw. Nakatihaya sa lupa. Wakwak ang tiyan. Ubos na ang dugo sa katawan. Alam naman niya na mamamatay rin ang alaga dahil sa matinding karamdaman. Ngunit ang ikinagagalit ng binata, inunahan pa ng mapaminsalang nilalang ang kamatayan ng alaga. Ilang araw itong hindi nakauwi dahil sa pangungopra sa kabilang bayan. Ibinilin ang kalabaw sa kaibigan, ngunit hindi naman nabantayan. Natagpuan na lamang ito sa ganoong sitwasyon. Base sa mga bakas ng sugat at amoy na naiwan sa katawan, walang ibang matutukoy na salarin kung hindi aswang lamang. May ideya na rin kung sino dahil isang tao lang naman ang itinuturing na mortal na kaaway. Ang dating kasangga ng ama sa panggagamot noong araw, si Mang Policarpio. Bata pa lamang, nasaksihan na ang pagkakaibigan ng yumaong ama. Tatawagin na lang natin sa pangalang Mang Diego at ni Mang Policarpio. Sa tahanan pa nga ito madalas natutulog, lalo na kung ginagabi sa pag-uwi mula sa panggagamot sa iba't ibang lugar. Itinuring pa niya itong pangalawang ama. Maayos naman ang relasyon, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, umantong sa pagiging magkalaban. Sa katunayan, naimpluwensyahan si Mang Policarpio ng nakilalang matanda sa lugar kung saan ito nanggagamot. Nakalimutan na ang tungkulin dahil sa palagiang pagsama dito. Inakala ni Mang Diego na mahalagang bagay ang nilalakad ng dalawa dahil halos araw-araw umaalis. Subalit hindi nila nalalaman na napasa ilalim na pala sa isang sumpa. Huli na nang malaman. Naging aswang si Mang Policarpio. Maraming buhay na ang nabiktima. At dahil hindi na madadaan sa gamutan, hindi na rin napigilan ang paghasik na pati ang sariling pamilya ay nadamay. Kaya napilitan si Mang Diego na kalabanin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay ang tatay ni Vino. Ito ang nag-ugat para kamuhian ng binata si Mang Policarpio at ituring na kaaway. Ilang beses na rin itong sinubukang tugisin. Ngunit hindi pa sapat ang lakas para tapatan ng aswang. Pare, pasensya ka na talaga ha. Hindi ko talaga alam na ganito yung mangyayari sa kalabaw mo. Kagabi, maayos pa naman yan eh. Ilang beses ko pang tinignan. Nakatayo pa nga eh. Kung hindi ka nga dumating para hanapin, hindi ko rin malalaman. Pasensya ka na talaga pare ha. Wika ni JR, ang kaibigang binilinan ng kalabaw. Huwag mo nang isipin yun pare. Inaasahan ko rin naman na mangyayari to eh. Ang hindi ko lang matanggap, nauunahan ng aswang yung kamatayan ng alaga ko. Sumusobra na talaga siya. Tugon ni Vino. Sino pare? Si Mang Policarpio ba ang tinutukoy mo? Alam mo pare, siguro dapat magdahan-dahan ka sa mga paratang. Oo,
Alam natin pareho kung anong klase ng tao si Mang Policarpio at kung gaano siya kasama. Pero kung makakarating sa kanya na siya ang pinagdududahan mong dumalis sa kalabaw mo, malamang susugurin ka nun eh. May kasalanan man siya o wala. E di pa sugurin mo ka mo nang makita niya kung paano ako magalit. Ilang taon na rin ako nagtimpi sa taong yun. Masyado nang malaki yung kasalanan niya sa akin. Oh pare, hinay-hinay. Nagagalit ka na naman eh. Umuwi ka na lang muna para makapagpahinga. Ako nang bahalang maglibing nitong kalabaw mo. Pero bago yun, pahingi mo ng panginom. Nakakagana kasing magtrabaho kapag may tinutunggang lambanog. Isang galon lang naman. Sige na pare. Ay nako, puro ka lambanog. Asawahin mo na lang kaya si Aling Merna para araw-araw ka may tinutungga. O ito ha, pagkasyahin mo. Yan lang yung perang meron ako eh. Wala pang sinasahod sa pangungopra kaya pasensyahan na rin. Ikaw nang bahala sa kalabaw ko ha. Uwi na muna ako. Siguraduhin mong maayos yung pagkakalibing ha. At huwag mong subukang kumuha ng parte para gawing pulutan. Kung ayaw mo rin maging aswang. Ay nako, ito naman oh. Nag-uutos na nga lang nananakot pa. O siya, sige na. Pag-uusap ng magkaibigan. Pagkarating naman sa tahanan, hindi makatulog si Vino. Naiisip pa rin ang kinahinatnan ng alagang kalabaw. Ilang taon din itong inalagaan. Ito ang nabili mula sa unang sahod sa pangungopra. Nang sumagi sa isipan si Mang Policarpio, dali-dali itong bumangon. Pinuntahan ang silid ng yumaong ama. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lamang ordinaryong manggagamot ang tatay na si Mang Diego. Meron itong nag-iisang armas na walang ibang nakakaalam kundi sila lamang dalawa. Katulad pa rin naman ng tipikal na patalim. Subalit ang kaibahan, meron itong bisa at basbas ng isang diwata. Malakas ang puwersa nito kung ilalaban sa ibang nilalang. Saka lamang din lalabas ang taglay na kapangyarihan kung kinakailangan ng gamitin. Hindi ito madaling mapasunod lalo na kung ang may hawak ay may masamang hangarin. Mula sa lumang kahon, inilabas ni Vino ang sandata. Pagkaalis ng balot na tela, tumambad ang patalim na kung tawagin ay kampilan. May kalakihan ito kumpara sa mga ordinaryong kampilang nakikita. Kaliwat kanan ang talim at matalas ang dulo. Dinama ng binata ang enerhiya nito. Sa wakas, naisip mo rin ang sandata, Vino. Mahigit ilang dekada nang nakatago, mabuti at hindi pa kinalawang. Sana sa puntong ito, kaya mo na itong gamitin. Nasasabik rin ang patalim na puksain ang mga nilalang. Nahalang ang kaluluwa at gagawin niya itong pagkain. Wika ng diwata. Hindi ito nakikita ni Vino. Ngunit nadidinig at nararamdaman niya ang presensya. Hindi ko pa sigurado pero balang araw, magagamit ko rin ito. Sa ngayon, pinag-iisipan ko pang mabuti kung ito na ba ang tamang panahon para ilaban sa kanila ang kampilan. Ikaw na rin ang nagsabi na saka lang gamitin kung kinakailangan At isa pa, hindi ito pwedeng makita ng kung sino lang. Tugon ni Vino. Siyang tunay. Hindi talaga ako nagkamali na ipamana sa inyong mag-ama ang kampilang ito. Likas kayong matapang at maalaga sa biyayang ipinagkaloob.
Nakakalungkot lamang isipin na pumanaw sa ganong paraan ang iyong ama. Pasensya na kung wala kong naitulong para maisalba ang buhay ni Mang Diego. Wala akong kakayahang mangialam sa buhay ng isang tao. Ngunit para sa akin, ipagiganti mo ang iyong ama. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo, pero kailangan din niya ng hustisya. Huwag kang makakalimot. Wika ng gabay nitong diwata bago tuluyang maglaho. Napabuntong hininga si Vino. Alam niya kung paano mag-isip ang elementong gabay. Hindi ito pumapayag na patawarin ang may kasalanan. Gagantihan na kung gagantihan na. Tinitigan niyang mabuti ang kampilan. Wala sa oras na naalala ang ama. Mabibilang lamang sa daliri ang beses kung kailan ito nagamit. Ngunit malupit ang naging resulta. Lahat ng tinutugis na aswang, walang kahirap-hirap na napupuksa, maliban na lamang sa huling nakaharap. Huwag kang mag-alala. Balang araw magagamit din kita. Huwag kang mainip dahil nararamdaman kong malapit na ang oras na yon. Mararanasan mo na ulit makipaglaban. Wika ni Vino. Ibinalik niya sa kahon ang sandata. Pagkatapos, lumabas para sana asikasuhin ang ibang bagay. Kaya lang napadaan si Mang Policarpio sa harapan ng tahanan. Tuluyang naudlot ang planong pagtatrabaho nang lumapit ito. Sinalubong kagad. Hindi niya hinayaang makaapak sa bakuran niya. Ano tanda? Anong pakay mo sa bahay ko? Malinaw ang sinabi ko dati, hindi ba? Huwag na huwag kang pupunta sa lugar na to. Wika ni Vino. Subalit kagad lamang siyang tinawanan ni Mang Policarpio. Tinitigan pa ito mula sa ulo hanggang sa paa. Pabalik-balik lamang ng tingin. O Vino, matagal na rin noong huli tayong nag-usap. Pero walang pinagbago. Ang bastos pa rin talaga ng bibig mo, ano? Parang kailan lang. Tinatawag mo pa nga akong pangalawang ama. Ano ba ang nangyari ngayon? Ang laki na ng pinagbago mo porket natutunan mo na ang gawain ni Diego. Gaano ka na ba kagaling? Pwede ko bang masubukan? Wika ni Mang Policarpio habang nakatitig ng makahulugan sa binata. Hoy Manong, mukhang marami kang bakanting oras ngayon. Nakuha niyo pang maghamon kahit tirik yung araw? Kapag pinakitaan kita, baka matunaw ka kagad. Tugon ni Vino. Aba, gusto ko ang tabas ng dila mo. Marunong ka nang sumagot. O siya, may mahalaga pa akong gagawin. Sa susunod, baka pwede mong pagbigyan ang hiling ko. Para naman magkasubukan tayo ng lakas. Muling wika ni Mang Policarpio. Tinapik pa sa balikat si Vino. Sinundan lamang ito ng tingin ng binata. Nabaling ang pansin sa kaibigang si JR na tumatakbo palapit sa kanya. Sandali lang, nakakahingal naman. Hinahanap ka ni Bossing. Kailangan ng dagdag tao sa operasyon nila. Dali na, puntahan mo na. Wika ni JR. Napabuntong hininga si Vino. Maliban kay Mang Policarpio, isa sa nagpapasakit ng ulo niya ay itong si Bossing. Ang nasabing tao, kinikilalang leader ng maliit na sindikato sa lugar. Hindi naman nagpapalaganap ng kasamaan, ngunit may pagkakataon na umuutos ng pagpatay.
Minsan na itong nasali sa isang operasyon noong araw na wala pang alam sa galawan ng grupo. Ano ba yan, JR? Bakit mo pa ako itinuro? Alam mo naman na ayaw kong madawit sa grupo ng mga yan. Mamaya, utusan pa akong pumatay eh. Wika ni Vino. Vino, ano bang magagawa ko? Pare, alam mo naman na wala akong karapatang humindi sa kanya. Hawak niya ako sa leeg. Kung hindi ako susunod baka singilin ako sa utang ng sugurol kong ama. Aba, kulang na kulang ang buhay at kaluluwa ko para pambayad. Sige na pare, ngayon lang naman. May mahalaga lang siyang iuutos. Bagay na ikaw lang daw ang mapagkakatiwalaan. Ano? Bagay na ako lang ang mapagkakatiwalaan. At ano naman yun? Aba malay ko pare. Magbihis ka na nga lang. Puntahan mo si bossing sa opisina niya. Wika ni JR. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ni Vino ang tahanan ni bossing sa kabilang sitio. Pagkarating doon, walang katao-tao. Ngunit naghihintay ito sa loob. Sinigurado pang nakasara ang mga bintana at pinto bago sinimulan ang usapan. O bossing, hindi ibig sabihin na nandito ako. Pumapayag ako sa gusto mong mangyari. Gusto ko lang munang malaman kung ano ang sinasabi ni JR. Na bagay na ako lang ang mapagkakatiwalaan. Pakilinaw nga po sa akin para maintindihan ko. Tanong ni Vino. Alam ko ang ginagawa ng yumao mong ama. Hindi lang siya ordinaryong manggagamot. Tumutugis din siya ng aswang. At balita ko, meron din siyang sandatang ginagamit para sa pakikipaglaban. Patalim na madaling makapatay ng ganitong klaseng nilalang. Tama ba ko, Vino? Tugon ni bossing. Natahimik si Vino. Gulat na napatitig sa kausap. Sa natatandaan niya, walang ibang nakakaalam ng bagay na ito kundi sila lamang mag-ama. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng banggitin ni bossing. Teka, paano niyo ho nalaman yung bagay na yan? Bossing, pinapasundan mo din ba si tatay noon? Kami lang yung nakakaalam tungkol dito kaya paano mo nalaman? Tanong ni Vino. Hindi ito mapakali. Gustong malaman ang katotohanan. Alam ko ang bagay na yon. Dahil dati, iniligtas ako ni Mang Diego laban sa aswang. Kung hindi dahil sa tatay mo, malamang matagal nang naaagnas ang katawan ko. Vino, siguro naman ibinili niya sa iyo ang sandata. Gamitin natin para talunin ang aswang na nanggugulo sa akin. Pakiusap, tulungan mo ko. Babayaran kita kahit magkano. Sabihin mo lamang ang eksaktong presyo. Wika ni bossing. Napaatras si Vino. Pinakaayaw ng ganitong usapan ng binata. Lalo na kapag may presyong babanggitin. Bossing, handa ho akong tumulong kapag usapang aswang. Pero kung sasabihin yung magkano, magbabayad kayo para lang matugis yung nilalang? Hihindian kita kagad. Pasensya na po ha, pero parang iniinsulto nyo kasi ako eh. Ang pagpuksa ng ganitong halimaw, likas para sa kagaya ko manunugis. Kumikilos ako kahit walang bayad. Ang kailangan ko lang, sapat na rason para patayin ang aswang na yon. Pero pasensya na po ha. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na makikipagtulungan sa inyo. Naiisip ko kasi na baka patibong lang to eh. Para pumatay ng inosenteng tao. Kagaya ng pinagawa nyo dati. At isa pa, may trabaho ako ng kopra bukas. Vino, hindi ako pwedeng hindian.
dahil alam kong gusto mo ring gumanti sa taong sa aswang na ito pala. Hindi mo ba itatanong kung sino? Kung galit ako, mas galit ka sa nilalang na ito. Muling wika ni Bossing. Nabuhay ang kurisidad ni Vino. Dali-daling lumapit at naupo sa tapat ni Bossing. Wala ho akong ideya kung sino ang sinasabi mo. Pero sige, tutulungan kita. Huwag mo na lang din sabihin kung sino para magkagulatan kung sakaling magkaharap na. Ngayon, sabihin mo sa akin ang bawat detalye. Siguraduhin mong sapat na rason yan para matugis ang isang aswang. Wika ni Vino. Dito detalyadong isinalaysay ni Bossing ang buong detalye. Pagkatapos mapakinggan, nakipagkasundo ito ngunit walang perang pinag-usapan. Tumutulong siya ng walang kapalit. Gusto lamang ay sapat na dahilan para puksain ang isang nilalang. Nang sumapit ang itinakdang araw ng pag-alis para pumunta sa kabilang lugar kung nasan naroon ang makakalaban, dala ni Vino ang sandatang kampilan. Naging maingat sa paligid lalo na sa nakakasalubong. Pagkarating sa opisina ni Bossing, kagad itong pinatuloy ng nakaabang na tauhan. Ikaw ba si Vino? Ako nga pala si Bitoy. Tauhan ni Bossing. Pasok. Wala tayong oras na sasayangin. Kaya sana makipagtulungan ka ng maayos ha. Nakikita mo naman yung labas. Hindi ba? Maraming tao. Ibig sabihin maraming mga matang nakabantay. Teka, ano ba yung daladala mo? Tanong ng lalaking nagpakilalang Bitoy. Panlabang lang. Ang sabi kasi sa akin ni Bossing, hindi ordinaryong tao yung makakalaban dito eh. Tugon ni Vino. Dali-daling itinabi ang dalang sandata. Ganun ba? Mabuti naman sinabi na sa'yo para hindi na mapahaba yung pagpapaliwanag ko. Lahat ng mga nakikita mong lote na pinagtayuan ng establishmento at mga tindahan, pagmamay-ari ni Bossing. Ako ang tagasingil ng upa pero sa dinami-rami ng nangungupahan, may isang grupo na ayaw magbayad eh. Sila yung sisingilin natin. Marunong ka bang humawak ng baril? Tanong ni Bitoy. Inilabas mula sa loob ng kahon ang armas sabay abot kay Vino. Di ko naman kailangan yan eh. Meron na akong sandata rito na mas malupit pa kaysa sa baril. Kailan pa natin sisimulan? Kailangan ko ring makabalik kagad dahil may trabahong naghihintay sa akin doon. Teka lang, masyado ka naman yatang nagmamadali. Mas mahalaga ang trabaho mong yan kesa rito. Boy, malaki ang kita kapag si Bossing ang nag-utos. O ikaw, wag mo kong itutulad sa'yo. Mukha kang pera eh. Sandali lang, meron ka pa bang ibang kasama rito? Tanong ni Vino. Tumayo ito at hinawi ang kurtina sa bintana. Mula roon, bumungad ang pagmumukha ng isang lalaki. Nagulat at saka kumaripas ng takbo. Dali-dali namang lumabas si Bitoy para humabol. Sumunod si Vino bitbit ang sandatang kampila na inilagay muna sa likuran. Masama ang kutob ng binata dahil sa reaksyon ni Bitoy at sa pagdala nito ng baril. Matapos ang habulan, nakarating sila sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan meron iba pang naghihintay, kasamahan ng lalaking hinahabol. Aba, tignan mo nga naman. Kagaya pa rin ng dati. Nagpapadala ng isa sa opisina para magmanman. Tapos kakalipas ng takbo pupunta rito kung saan may kasamang naghihintay. Mga duwag, ang kapal ng mukha nyo ano? Kayo na nga itong may utang. Kayo pa yung may ganang manggulo. Nasa na ba yung magaling yung amo?
Wika ni Bitoy. Lumapit na rin si Vino para damayan ito. Nagulat ang kabilang grupo nang makita siya. Hindi inaasahang may kasama si Bitoy. Siyempre, may kasama rin ako. Alam nga naman kayo lang. Ano, dating gawi ba? Tara, bakbakan na. Wika ni Bitoy. Nagkatinginan pa ang mga kalalakihan. Pagkatapos, tumabi para makadaan ang taong nasa likuran. Papalapit pa lamang ito. Kilala na kagad ni Vino. Oo, pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang makakalaban mo, Vino. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sandali, ikaw pala ang bagong kaalyado ni Bossing. Pwede na rin kasi tayong magkaharap. Malakas laban sa malakas. Ha? Malakas ka nga ba? Wika ni Mang Policarpio na sinunda ng malakas na pagtawa. Abayos, magkakilala pala kayo. Siya yung tsuhi ng duwag na leader ng grupong yan. Sa tuwing maniningil ako, ang damuhong yan ang hinaharap sa akin. Imbis na magdala ng pambayad, nag-aaya ng away. Siguro naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag kung anong klase ng halimaw yung makakalaban natin. Maghanda ka na. Sagupaan ang susunod nito. Wika ni Bitoy. Ayos yan. Mabuti na ring nagkaharap tayo ngayon. Para masingil din kita sa kasalanan mo sa akin. Dobleng paniningil kumbaga. Tugon ni Vino. Ay nako, napakarami pang satsa. Mga bata, pakitaan niyo ang dalawang yan. Wika naman ni Mang Policarpio. Sa hudyat na matanda, nag-anyong aswang ang mga kalalakihan. Pagkatapos ay sabay-sabay sumugod. Naunang magpaputok ng armas si Bitoy. Wala pang ilang minuto may aswang nang bumagsak. Si Vino sa kabilang banda naman hindi ito nagpahuli. Inilabas mula sa pagkakabalot ang sandatang kampilan. Ibinida ang galing sa paghawak nito. Wala man ang gabay na engkanto, ngunit malupit na ang kinalalabasan. Bawat atake ng binata ay may aswang na nalalatayan ng patalim. Kahit daplis lamang, malubha ang kalagayan. Ilang sandali pa ang lumipas. Kalahati sa kabilang grupo ang nalagas. Kaya pala balot na balot kasi malakas ang puwersa. Bagaling ka talaga, Vino. Papuri ni Bitoy. Bago nagpatuloy ang labanan, dumating ang presensya ng diwatang gabay. Kinausap nito si Vino. Bahagya pang nagtampo dahil hindi man lamang hinintay. Ay nako, hindi mo man lang ako hinintay, Vino. Natagalan lang dahil nasa kalagitnaan ako ng katuwaan. Hindi mo naman sinabi na may laban pala tayo ngayon. Naaaliw tuloy ako sa bago kong nahanap na laruan. Nawala sa isipan ko ang pagiging gabay. Wika ng diwata. Ay nako, kaya pala ang tagal mo eh. Hindi bali na. Nakisabay naman yung kampilang kahit wala ka eh. Ano, handa ka na bang makipaglaban ngayon? Tanong ni Vino. Uy ikaw, sino bang kinakausap mo? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Tanong ni Bitoy. Napailing na lamang si Vino bilang pagtugon. Tumawa naman nang tumawa ang gabay. Hindi nagtagal. Muling nag-umpisa ang labanan. Sa puntong ito hindi na mapigilan ang puwersa ng kampilan. Kahit may kalakihan ito, madali lamang naiwawasiwas ng binata.
Sa bawat paghampas, tila may matalas pang hangin na tumatama sa mga kalaban. Bawat wasiwas, kahit malayo ay may aswang na bumabagsak. Hindi lang nasusugatan. Halos lahat ay nahahati ang parte ng katawan. Marami din ang napugutan ng ulo. Hindi nagtagal. Naubos din ang mga ito. Aba, ayos yan ah. Makapili nga rin ng kampila na yan. Maganda palang ilaban sa ganitong pagkakataon eh. Sandali, kulang ito ng isa. Buisit, natakasan na naman tayo ni Tandang Policarpio. Wika ni Bitoy. Ginalugad ng dalawa ang buong paligid. Ngunit naging maingat ang pagtakas at walang naging bakas na iniwan. Teka, alam ko ang bahay na matandang yon. Puntahan na kaya natin? Tanong ni Vino. Tama na yung nangyari sa gabing to. Umuwi na lang tayo para magpahinga. Hihintayin natin ang susunod na utos ni Bossing. Hindi pwedeng pangunahan yung pasya niya. Tugon ni Bitoy. Iniwanan nilang nagliliyab ang mga bangkay. Sinunog sa kalagitnaan ng malawak na patag. Subalit pagkarating ni Vino sa tahanan, kagad siyang napalaban ng may aswang na sumugod. Paglipas ng ilang sandali, nakilala rin kung sino ang umaatake. Mang Policarpio, nakatakas ka pa sa sagupaan kanina, pero magkikita rin pala tayo rito pa mismo sa aking tahanan. Ano, naduwag ka ba doon kasi hindi mo kabisado ang lugar? O natatakot ka lang sa akin? Wika ni Vino. Wala sa nabanggit. Gusto ko lang hamunin ka ng labanan na tayong dalawa lang. Sa wakas, nakita ko na rin ang sandatang palihim na ipinagmamayabang sa akin ni Diego sa mga aswang. Ilang beses ko nang hiniling na makita yan. Hindi ko alam na ngayong gabi pala. Tignan nga natin kung gaano ka nakahusay sa paghawak niyan. Tugon ni Mang Policarpio. Todo naman ang pagpigil sa sarili ni Vino sa pangiinis na matanda. Kaagad niyang hinugot ang kampilan. Ibinida sa harapan nito. Sige, pero siguraduhin mo na hindi ka iiyak sa sandaling lumapat ang patalim sa'yo. Mahapde pero medyo lang naman. Wika ni Vino. Kaagad nag-anyong aswang si Mang Policarpio. Sumugod ito. Patuloy ang pagkalmot. Puntirya sana ang mukha ng binata. Base sa mga atake, ang layo nito ay mapuruhan ang mga mata ni Vino. Alisto naman sa pag-ilag ang binata. Naging mabagsik ang nilalang sa mga sumunod na sandali. Walang tigil sa pagsugod. Umabot din sa puntong nahirapan sa pag-iwas si Vino dahil sa bilis ng kilos. May pagkakataon pang nabibitawan ang patalim. Kalaunan, naisangga na lamang ang mga baraso sa atake ng aswang. Tumilapon pa ito at bumangga sa kalapit na puno. Meron kang ang sandata, pero hindi ka naman marunong gumamit. Naubos na ba ang lahat ng lakas mo, Vino? Napakagaling mo nga kanina eh. Kung hindi ako nakatakas baka napabilang na sa mga aswang na napatay mo. Ano ba yan? Gusto ko na sanang makita kung gaano kagaling ang kampilan na ito. Kaso nga lang walang kwenta ang nangangalaga. Naputol ang salita ni Mang Policarpio. Napasigaw ito. Hinawakan nito ang kampilan ngunit kagad ding nabitawan nang maramdaman ang tinatagong puwersa. Tila may sariling buhay ang sandata. Namumula pa ang kamay na tila napaso. Hindi lang yon.
Namimilipit din sa sakit ang matanda. Dali-daling tumayo si Vino at kinuha ang kampilan. Napatitig sa patalim dahil sa hindi inaasahang kakayanan. Ito pa lamang ang unang beses na nasaksihan ang ganong bisa. Sa kabilang banda naman, mula sa pamumula, namagarin ang kamay ni Mang Policarpio. Naluluhan na rin habang iniinday ito. Anong klaseng patalim ba yan? Napakasakit na kamay ko! Wika ni Mang Policarpio. Napatitig si Vino sa kalapit na puno. Mula sa naglalakihang mga sanga, nakita ang diwatang gabay ng patalim. Tumatawa pa ito habang nakaturo kay Mang Policarpio. Akala niya siguro basta lang mahahawakan ang kampilan. Ako nga na gabay ay nahirapan din minsan. Hangal. Ang taong nangangalaga lamang ang tanging makakahawak niyan. Wika ng diwata. Ay naku, nandiyan ka lang pala pero hinayaan mo kong ibalibag na matandang to. Pinaglalaroan mo na naman ako, ano? Wika ni Vino. Pasensya naman. Pero wag ka nang mag-alala. Kayang-kaya mo ang isang yan. Napakahina niya kaya walang dapat ikabahala. Tapusin mo na rin nang makapagpahinga ka na. Tugon ng gabay. Binalingan ng pansin ni Vino si Mang Policarpio. Nakatingin na rin ito sa kanya. Ilang sandali pa. Kahit hirap sa kalagayan ay pinilit magbago ng anyo. Sa puntong ito, naging mas mahina kumpara kanina ang mga pag-atake. Wala ng lakas, kaya madaling nakabuelo si Vino. Isang latay ng kampilan sa katawan nito ang siyang nagpabagsak. Humandusay kagad ang matanda. Nagulat dahil hindi ganito ang inaasahan. Mahaba-habang laban ang naiisip dahil sa ipinamalas na lakas nito kanina. Ngunit ngayon, bagsak na sa harapan niya ang nilalang. Ano bang sinabi ko sa iyo? Mahina lang ang isang yan. Tingnan mo, tulog na. Panghabang buhay na pagtulog. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Diego. Ang matandang ito ang pumatay sa yumao at nagawa mo na, Vino. Wika ng gabay na sinunda ng nakakabinging pagtili. Tama na. Ang ingay mo. Nakakabasag ng tenga. Hindi lang naman para kay tata yung ginawa kong pagpuksa kay Mang Policarpio eh. Maliban din sa utos ni Bossing. Ito din ang kagustuhan ko. Namumuro na sa akin yung matandang yan eh. Wika ni Vino. Nilapitan niya ang katawan ng matanda. Kaso nga lang, naudlot ang balak na pagligpit nang madinig ang boses ni Bitoy. Pasensya na, Vino ha. Pero nagustuhan ko yung laruan mong sandata. Akin na yan kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Wika ni Bitoy. Sabay tutok ng baril sa ulo ni Vino. Hindi naman makakilos ang binata. Itinaas na lamang ang mga kamay. Bitoy, akala ko ba magkaibigan na tayo? Ano ba tong ginagawa mo? Kung nagbibiro ka, hindi ako natutuwa sa biro mo. Wika ni Vino. Sino naman yung nagsasabing nagbibiro ako? Seryoso ako, bata. Akin na ang laruan mo. Tugon ni Bitoy. Dali-daling tinignan ni Vino ang gabay na diwata. Masama ang titig nito kay Bitoy. Bago niya pihitin ang gatilyo, pasabugin mo ang ulo niyan. Unahan mo na.
at ako ang bahalang magligpit ng katawan. Wika ng gabay. Binalingan ni Vino ng pansin si Bitoy. Hindi makikitaan ng pagbibiro ang mukha nito. Seryosong seryoso. Nakahanda na ang daliri sa pagpihit ng gatilyo. Napalunok na lamang sa ideya na anumang oras ay pwede nitong paputukin ang armas. Bitoy, pwede naman natin tong pag-usapan. Ibaba mo ang baril mo. Wala nang dapat pag-usapan, Vino. Akin na yung kampila na yan at hindi kita papatayin. Ganun lang kasimple. Sigurado ka na ba talaga rito? Para sa pagkakaalam mo, walang sino mang makakakuha ng kampilang to sa kanyang tagapangalaga. Hindi mo ito mapapasunod kaya wala ring silbi kung ibibigay ko sa'yo. At isa pa, baka sapitin mo lang yung nangyari sa aswang na yan. Wika ni Vino. Itinuro pa ang kinalalagyan ng bangkay ni Mang Policarpio bilang halimbawa. Ngunit lalong idiniin ni Bitoy ang pagkakatutok ng baril sa ulo ng binata. Ano ba? Ibibigay mo? O sasabog ang utak mo rito, bata? Maiksi lang ang pasensya ko. Kaya akin na ang... Hindi na natapos sa pagsasalita si Bitoy. Bumuluwak ang dugo sa bibig. Kasunod nito ang pagluhod at pagbagsak sa lupa. Pumutok ang mga ugat sa katawan dahilan ng kamatayan. Napatingin si Vino sa gabay na engkanto. Maaaring gumawa ng hakbangang gabay kung nasa kalanganin ang tagapangalaga ng kampilan. Kung hinintay ko pa ang kilos mo, mahuhuli na at sasabog ang bungo mo, Vino. Nagsasayang ka ng pagkakataon. Wika ng diwata. Palagi ka namang nagmamadali. Tao lang naman siya. Pwede pa naming pag-usapan. Wala siyang kaalam-alam sa ginagawa niya. Marahil nagustuhan niya lang yung bisa ng kampilan. Kaya nagka-interes siya. Ikaw naman hindi ka nag-iisip eh. Tugon ni Vino. Ako na nga ang tumulong sa'yo. Ako pa ang hindi nag-iisip. Ayos ka lang ba, Vino? Hindi bali na. Ako na ang bahala sa katawan ng mga ito. Ikaw naman ang magpahinga. Malalim na ang gabi. At marami nang nangyari sa araw na ito. Muling wika ng gabay. Matapos ang kaganapang yun, wala nang Mang Policarpio na nanggugulo sa buhay ng binata. Nabawasan na din ang isipin lalo na sa paghihigante sa kamatayan ng yumaong ama. Sa kabila ng lahat, may panghihinayang sa puso ni Vino pagdating kay Bitoy. Naiintindihan niya ang pagkakainteres nito sa patalim. Subalit naiintindihan din ang intensyon ng gabay. Responsibilidad nitong gawa ng paraan ang anumang banta sa ginagabayang kampinan. Ngunit inosente pa ring maituturing si Bitoy. Nagawa niya lamang ang bagay na yon dahil sa paghahangad na magkaroon ng sandata na madaling makakapuksa ng hindi ordinaryong nilalang. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin si Vino sa buhay. Madalas sarili ang inaatupag. Minsan naman ay ang tungkuling ginagampanan sa sandatang kampilan. Responsibilidad bilang manunugis. Sa awa ng Diyos at sa gabay na diwata, walang laban itong hindi na ipanalo. Nasa kondisyon na sumabak, ligtas ding nakakauwi. Matapos ang matinding sagupaan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.